kukuha ng puntos sa sprint. As we can see, Yes. 44 kanina, 65 kilometers per hour right now. We will be looking at, dahil nga palusog to, no, ang ating kalye at napakaganda. We will be expecting that to be going up 68, 70 kilometers in a while. Oh, pero coach ha, merong apat na siklista ngayon ay humahabol din dito kay John Paul Morales. Ito ang number 11 na si Joseph Habinar ng Excellent Noodles, number 61 ng Go for Gold Philippines, Jericho Lucero yan. Jericho partner, no? Lucero, at number 102 ng MPT Drive Hub 102 si Junel Carcueva nga ito, at number 75 ng Victoria Sports yun si Rush Kamingaw. Nagmamadali. Kita mo may ta-flash ka, Oh. may rush. Okay, tama naman. No? Kung hindi pa naman tayo bibilis ng gusto rito, ewan ko na lang. Hindi naman pwedeng nagbibisikleta agad o kumakarera ka, pangalan mo si The Slow. Mahirap yun. Kung Kuya Cesar ang kasama natin dito. 400 meters to the peloton. Ah. Ang nakikita natin dito ang difference to number 24, no? John Paul Morales. Si John nga Paul yan. Morales. Oo. Ano talaga yan? Sprinter nga ito. Medyo nagka-problema lang talaga noong una, nabunggo sa likod, kaya talagang malungkot na malungkot siya. Pero bumabawi Wala siya. na game na, maaga pa. Too early into the race. Yes. Buti na lang, ha? Doon nangyari. Na, alam pa niya kung anong pwede niyang gawin para makahabol, no? Sa oras ng ibang namamayagpag, no? Sa ating mga individual Honors. That's O kaya right. nga, coach, may pag-asa ito ha, si John Paul Morales. Running number 8 lamang po ito, na inside the top 10 na ito. When you are in the top 10, alam mo, no? Alam mo talaga na kinakailangan mong gawin para makalapit ka, no? Ang una nilang pakay dito, number 8, is to enter the top 5 and eventually try to be in the top 3 going to our legs in Pangasinan and of course going to Baguio City on May 1. Unofficially, I believe, coach, ha? Unofficially, parang nakita ko, kinuha nga ni John Paul Morales yung sprint points doon. 5 riders are now leading number 61, partner. From Go for Gold Philippines, Si Jericho Lucero. Lucero. Number 103, nandiyan dyan pa rin sa ating mga leaders right now, si Rostom Lim. At nandiyan dyan din ng MPT Drive Hub yan, no? Itong number 24 na si John Paul Morales. Number 75 ay itong si Rush Kamingaw. At number 11 na si Joseph Habinar. Yan, ang Excellent Noodle Cycling Team. Ayun, nakita natin, lumabas na sila, bumalik na sila sa MacArthur Highway, coach, I believe, ano? At tingnan natin kung sino ang official sprint winners natin doon sa yugto na yon. Double checking, no? It's not 103, it's number 102 na nakasama sa 5 riders leading. Yan ay si Jonel Carcueva, yung Carcueva. pinag-uusapan nga Si natin Carcueva. kanina. Okay? they're just 20 seconds ahead. Hindi masyadong malayo to. From the peloton yan, ha? Masyadong malapit to. Grabe yung pinaspas kanina ni John Paul Morales. Tingnan natin, officially, ibibigay po sa atin kung sino po yung mga tatlong nanguna doon sa number 2 section, no, ng sprint races for today. Marami tayong mga nakakasama dito, no? Of course, kakatapos lang ng ating mga executive racers who was a part of the Celebrity and Executive Cycling Challenge that we had as a sideshow, no? Dito sa MPTC Tour of Luzon. We're expecting our big boss of cycling, si Ari Perez, to be coming in. Yes. Tignan natin kung ano ang kanyang naging showing doon despite every day of planning and meeting with the whole group. Pinaghandaan niya itong Celebrity and Executive Challenge na nangyari ngayong araw na to. Siguro bukas, coach, makahingi tayo ng konting detalye sa nangyari kanina ng executive races at mabigyan naman natin ng, of course, konting pagpupugay yung ating mga, when you say executive races, ano ba ito? Sino ba mga sumasali rito? Marami dito ang mga nakasama natin dito, no, ng mga taga-approve ng ating mga sponsorship. Mabigat yun.
Mga taga-approve, ha? Taga-approve. Kaya pala magaan ang pakiramdam ko sa araw na ito. At, Hindi pwedeng pinaplano lang. Ito mga taga, yes, it's either a yes or ano, at sila pumayag no, na mag-sponsor ng MPTC Tour of Luzon. Okay, ito po ang ating Sprint 2 results, no? Ang nanguna ay ang number 24, walang iba kundi si John Paul Morales. The Flash, Yes, John Paul. oo, Number ng 102. Standard Insurance. And pangalawa yung 102, Junel Carcueva. Ay talagang Alam mo pala sprinter kung din ano, yan. Cebuano Phenom pala to. Cebuano Phenom. And number 3, itong number 11 ng excellent Nude Cycling Team, si Joseph Habinyar. So our official time right now from nung umalis tayo, no? Sa Agoo is 9:27 a.m. Exactly 8 a.m. nung tayo umalis. So ibig sabihin niyang, coach, may isang oras na sila, 1 hour and 14 minutes. So more or less in 2 hours nandito sila, dadating sila sa Clark. Tayo'y mauuna sa Clark, no, para makita natin kung anong mangyayari sa finish line. Napakagaling ng ating mga driver. Let's safety first pa rin, partner. Hindi pwedeng masyadong matulin ang ating tinatakbo. Ganun din ang ating sinasabi sa ating mga motorista. Do not race with the cyclist. No, do not race with the cyclist. O yan, nakikita po natin, yan po ang 7-Eleven team kasabay ang ilang riders. Ayan, from Agoo, coach, tumatakbo ang ating mga riders. At kanina, dinaanan na nila yung Urdaneta Bypass Road at bumalik na po sila sa MacArthur Highway. Dadaanan po nila ang ang Villasis Town, which is just 4 kilometers, no? 4 kilometers Malapit na po na tayo sila dyan sa to Villasis. Villasis Town. Ito po ang Barangay Bagak. Yan ang unang dadaanan nila sa Villasis, no? At ang 5-man lead group nga po kanina, yung number 11, number 24, number 61, number 75, number 102. Tingnan nyo lang po yan, ano? Ang kanilang jersey number. Paglabas ninyo, nanonood kayo, tingnan nyo po yung jersey number at mamaya babanggitin natin ang kanilang mga pangalan. Ano pa mga after ng Villasis, coach? Ayan pa ang dadaanan natin. Ayan, marami pa tayong mga barangay, no, at mga towns na dadaanan. So mamaya lang sasabihin natin kung sino ulit ang mga nasa peloton, pero yung breakaway group ang talagang lagi nating inaabangan. Magandang kwento dito kahapon, napakatagal ng ating 8 breakaway group. No, for the last 30 kilometers, sinasabi natin, partner, no, na palagay ko dito na manggagaling ang lap winner, no? Pero hindi pala nangyari. Nagkamali tayo. Pwede rin magkamali, tao lang. Yun. No? Sabi nga ni kaibigang Roland, no? Yung mga yan, kapag nasa peloton, kapag nagdikit na, they can decide kung sino gusto nilang paunahin. Yun nga yung sabi ni Ian Kahukom. Nag-usap-usap sila na ikaw na ang kumuha niyan. Nag-usap sila ng kanyang mga teammates at binigay talaga sa kanya. Ganun din sa cycling, partner, lalong-lalo na, no? Pag nagkaroon ng bunch finish, no? It is never over till it's over. Parang ang nagsabi rin yan, yung isa sa mga idol natin, si Sunny Jaworski. Okay, papakita po natin. A little history about that Tour of Luzon. Yung Tour of Luzon kasi, it has been many decades, no? It started all the way back in the 1950s. It has started as a very small competition akin to the Tour de France. Ngayon, ang naalala natin na Tour of Luzon yung sponsored by Marlboro, yung cigarette. That was the most entertaining and well-known na cycling event na inaabangan natin lahat noong 1980s, 90s. But then, natigil yan. Natigil yung Tour of Luzon. Na-revive yan ulit ng 2002. Tapos nawala. Nagkaroon ng different versions.
nagkaroon ng Ronda Pilipinas, nagkaroon ng Le Tour de Pilipinas. Now, we're reviving it. Alam mo, nag-umpisa niyan kasi bago lang din ako sa Metro Pacific Tollways Corporation. And nag-iisip ako ng sport na ano ba talagang pinakamagandang bagay para sa tollways na gawing corporate social responsibility. Kasi kung alam ng lahat, siguro yung sa PBA, meron kaming tinatawag na NLEX Road Warriors. Pero dahil enthusiast din ako sa cycling, I cycle a lot, I suggested na magkaroon ng cycling event, may sponsor ng Metro Pacific. And then may kaibigan ako na who happens to be also a sports enthusiast at meron siyang sports company, yung Duck World. Ang chairman niya, si Mr. Pato Gregorio, he suggested, why don't we revive yung Tour of Luzon? Bagay na bagay yan dun sa tollways ninyo. So, pagdating niyan, na-embrace ko kagad yung idea na yan. I embraced that immediately and then presented that to our chairman, Chairman Manny Pangilinan. And then after that, when I presented it to him, he said, it's a brilliant idea. So pagkatapos nun, nung he said that, we took on the responsibility of organizing it again. Kaya ayun, nag-partner ang MPTC at saka Duck World to revive the Tour of Luzon. Si MVP has a lot of companies in the group. Kasama dyan ang TV5 at Signal. So sabi ni Chairman MVP, if we're going to revive it and organize the Tour of Luzon, make sure that we have to do it properly. We have to make sure na ma-enjoy ng mga tao, makita nila yung aksyon. Sabi niya, parang ang lagi niyang binabanggit, parang Tour de France. Kasi cycling enthusiast din pala si Chairman Manny Pangilinan. Kaya sabi niya, why don't you talk to TV5 and Signal and see how it can be broadcasted para makita yung aksyon ng mga tao. And then of course, yung Duck World is a very important partner ng event na to. They're the ones organizing with us. Saka etong brand kasi ng Tour of Luzon, ginawa na nating MPTC. So maaasahan ng lahat na ito, all the next stages or all the next events ng Tour of Luzon every year, laging kapartner ang MPTC, ang Duck World, ang TV5, ang Signal. The Great Revival, ang nag-coin nito is yung ating commissar of the race, si Mr. Jun Lumibaw. Jun Lumibaw is with the Phil Cycling and also veterano na yan sa ganito Tour of Luzon. And nung kinausap nga namin siya na anong pwede ba nating ibalik yung Tour of Luzon, ito kagad ang nabanggit niya, sabi niya, perfect, sabi niya, kailangan ibalik kasi nawala itong Tour of Luzon nung pandemic. Tagal na nito and we have to do it properly. Kaya sabi niya, let's do a great revival of the Tour of Luzon.